Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito tayo muli upang ating sambahin ang ating Diyos na buhay. Sa umaga pong ito ay atin pong pakinggan ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 108, talataang 3. At ganito po ang sinasabi: I will praise thee, O Lord, among the people, and I will sing praises among the nations. Ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bayan, at ako'y aawit ng mga pagpuri sa iyo sa gitna ng mga bansa. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Muli po, O dakilang Diyos, narito po kami, ang iyong mga anak, upang ikaw, Panginoon, ay itaas, ikaw, Panginoon, ay ibunyi, ikaw, Panginoon, ay aming purihin, sambahin sa espiritu at katotohanan. Sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na walang katulad ang iyong pagmamahal sa amin na iyong nilikha. Muli, O Diyos, sa umagang ito, narito po kami sa kabila po ng mga pandemyang itong dinaranas ng bansang Pilipinas at ng buong mundo. Kami po, Panginoon, ay hindi tumitigil upang ikaw, Panginoon, ay dadakilain namin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na aming nadaranasan sa umagang ito at sa mga nagdaang mga araw, Panginoon, na sa kabila ng mga trahedyang ito, kami, Panginoon, ay nakatayo pa rin dahil sa iyong pagmamahal sa amin, kami iningatan mo. Purihin ka, Panginoon, maraming salamat, at muli naming dinadalangin, Panginoon, ang lahat ng bansa na maging matibay kami sa kabila ng mga bagay na itong dumaranas sa ang buong mundo, Panginoon. Sa lahat ng mga nanonood sa umagang ito, Panginoon, pagpalain mo po sa kanilang mga tahanan. Saan man sila maparoon, Panginoon, ingatan sila at gabayan sila sa lahat ng oras. Gabayan mo kami, Panginoon, sa hanggang kami matapos sa umagang ito at ang iyong lingkod, Panginoon, na magdadalangin ng mensahe sa umagang ito. Panginoon, tulungan mo siya, gabayan siya, at ang katotohanan mo lamang, Panginoon, ang siyang mapakinggan namin sa umagang ito. Kaya, O God, sa aming pagtatapos, muli namin, Panginoon, hinihingi sa iyo ng iyong banal na Espiritong gumagabay sa amin, ang siyang tutulong sa amin hanggang sa matapos ang gawain ito. Ito po ang aming hinihingi sa iyo at dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon dahil ibinigay niya ang kaisa-isa
the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll lift your name on For our second song, let's sing Good, Good Father. Let's sing. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect, oh God. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Father God, we admit that we are broken inside and we need you to be whole again. Amen. May mga pagkakataon na hinahanap namin yung sagot sa maling paraan. But truly, God, you are our good, good Father na kayang gawin ng lahat. Dahil mahal mo kami at kami ang iyong mga anak. Let's sing this verse. Oh, it's a love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I
oras na ito, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa natin, sinasadya man natin ito o hindi. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na nagawa o nagagawa namin. Kung may mga tao kaming nasaktan o nasasaktan, Lord, alam namin na kaya mo kaming mapatuwid. Kaya mo kaming mabago, Lord. Kung ano yung mga desires sa puso namin, humihingi kami ng tulong sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na baguhin namin ang aming sarili. Alam namin na makapangyarihan ka, Lord. Sa taong 2020, Lord, alam namin na ang daming pangyayari. May mga plano tayong hindi natuloy. Pero patuloy lang po nating pagkatiwalaan ng ating Panginoon dahil may maganda siyang plano sa buhay natin. Kaya church, ito na yung tamang pagkakataon na baguhin natin ang ating sarili. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at isurrender natin yung buhay natin sa ating Panginoon dahil hindi tayo permanenteng mabubuhay sa mundong ito. Lahat tayo ay may kalalagyan. Kaya patuloy lang po tayong magpuri sa ating Panginoon dahil balang araw, naniniwala ako na tayo ay sama-samang nasa langit. Amen po ba doon? Kaya magsikap lamang tayo. Huwag tayong mapapagod na magpuri sa ating Panginoon at pagsisihan natin yung mga kasalanan na nagawa natin. I'm sure na matutuwa ang ating Panginoon sa langit. Kaya patuloy tayo mag-worship sa Kanya, itaas ang pangalan niya at papurihan siya. Kaya let's sing our last song. You gave it all for me. My soul desires my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me, and all I am is devoted to you.
communion song. Let's sing As the Deer. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Narito po muli tayo ay gaganap na sa pinag-utos ng ating Panginoon na ating pong gaganapin ito sa tuwing tayo magkakatipon. Ating pong pakinggan ang sinasabi sa aklat ng Juan, Kabanata 6, talataang 47 hanggang sa mga sumusunod. At ganito po ang sinasabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsisikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumaba galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. At tayo po ay manalangin. Muli po at dakilang Diyos, kami nagpapasalamat dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesus na siyang umako sa lahat ng aming kasalanan. Natunay ngang wala kaming karapatan, hindi kami karapat-dapat sa iyo. Subalit sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, pinawalang sala mo kami dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesus
na umako ng lahat ng aming mga kasalanan. Muli, O God, sa umagang ito, narito pong muli kami upang aming ganapin ang iyong dakilang utos na ito, na upang ganapin namin sa tuwing kaming magkakatipon. Kahit saan pong dako kami naroon sa aming mga tahanan, sa kanilang mga tahanan, nanunood sa umagang ito, lahat kami, Panginoon, ay ginaganap namin ang mga bagay na ito. Sa aming harapan, Panginoon, ganito ang mga simbolong ito. Ang simbolo ng iyong pagkamatay, ang iyong paglilibing at iyong pagkabuhay. Ang tinapay na ito, Panginoon, na naglalarawan ng iyong katawan, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na ito, Panginoon, ang iyong laman na sinasabi, na kung kami, Panginoon, ay sumasampalataya sa iyo, magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Basapasan mo ito, Panginoon, ang mga simbolong ito dahil sa aming tinanggap. At ang sarong ito, Panginoon, na naglalarawan ng iyong dugo na nabuhos, pagpalain mo ito, Panginoon, na amin itong ginaganap dahil ito'y inutos mo sa amin. Na amin ito'y sinampalatayanan, Panginoon, dahil pangako mo sa amin, hanggang sa iyong muling pagparito ay hindi namin ito kaliligtaan. Dahil ikaw, Panginoon, ang siyang naghirap dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Inako ng aming Panginoong Hesus ang aming mga kasalanan. Muli, Panginoon, hinihingi namin na patawarin kami sa bawat nagawa naming pagkakasala sa iyo. Sa mundong ibabaw na ito, Panginoon, na hindi naman kami exempted dito, Panginoon. Subalit kami, O God, ay hinihingi namin ang lahat ng mga bagay na aming nagawang pagkakasala. Ang sabi mo sa amin, hingi namin ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, dahil siya ang umako sa lahat ng aming pagkakasala. Kaya, O God, sa aming pagganap nito, naway ito hindi hatol sa amin, kundi ito, Panginoon, ay isang pagpapala sa amin, sapagkat kinikilala namin, Panginoon, ang iyong katawan na ito. Na itong katawan mo ito, Panginoon, ay gumagawa na aming ipinapangaral ang iyong mga salita, ang iyong iniwan sa amin, upang ang sino mang tumanggap nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya muli, Panginoon, kami nagpapasalamat muli. At ito po ang aming hinihingit dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo po ay nasa dako ng mensahe po ng ating Panginoon. At sa umagang ito ay nagpapasalamat tayo sa pagkakataong muli ay binigay niya sa atin na tayo po ay magkasama-sama sa magitan po ng ating pagpupuri at patuloy na pagsamba natin sa Diyos po na lumikha sa bawat sa atin. Pero bago po tayo magsimula sa mensahe ng Diyos, inihiling ko po na tayong lahat ay yumuko at tayo po ay humingi ng tulong sa Banal na Espiritu sa magitan po ng ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, Ama, sa umaga pong ito, pinapasalamatan ka namin sa iyong dakilang kabutihan sa amin. Pinapasalamatan ka namin sa buhay, lakas na taglay namin. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga pagpapala na tinatanggap po namin sa araw-araw na mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa karunungan na taglay na pinagkaloob mo po sa amin. Ama, sa umaga pong ito ay patuloy na tinatas po namin ang iyong dakilang pangalan na ikaw na Diyos na siyang may likha sa amin, na patuloy na nagbibigay sa amin ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Sa umagang ito, Panginoon, ay alalayan mo po kami, lalo tigit sa oras na ito, na kami ay makakarinig muli ng mensaheng mula sa iyo. Nawa, Panginoon, ang mga mensaheng ito ay basbasan mo at upang ito ay magkaroon ng bisa at kapangyarihan sa bawat buhay ng bawat isa. Alalayan mo po kami sa pakikinig namin ito, bigyan mo kami ng karunungang mula sa iyo, maintindihan namin ang mensaheng ito. Upang sundin namin ang iyong dakilang kalooban na siyang patuloy na pinagagawa mo po sa bawat sa amin. Ang iyong maliit na lingkod na siyang gagamitin mo, patuloy mo po siyang itago, patuloy mo po siyang balutin ng iyong banal na dugo upang sa araw na ito at sa oras na ito, ang iyong dakilang presensya, Ama, ang siyang patuloy na maramdaman ng bawat isa sa amin upang sa magkagawin, Panginoon, ng kalakasan, ang siyang sumaamin sapagkat ang presensya mo ang patuloy na sumasa amin. Tulungan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang kami magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan sa isip, sa puso, at sa araw na ito, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, na tunay nga na ikaw na Diyos na sinasamba ng aming buhay, ang patuloy po naming tinataas at sinasamba, wala nang iba. Ito po ang aming samudalangin. Hinihiling po namin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Okay, muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Ang ating pong pag-uusapan ay mula po sa aklat po ng John, chapter 2, verse 3 hanggang 17. Okay, ang sumulat po niyan ay tinaguriang siyang The Beloved. Pag sinabi po nating The Beloved, siya po yung apostol ng ating Panginoon na mapagmahal. Kaya nga po, ang pag-uusapan nating paksa sa umagang ito, mahalin o di mahalin. Ang tanong na yan ay may kaugnayan po doon sa sulat po ni Apostol John na ngayon ay pag-uusapan po natin na tatlong bagay din ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Pero ano po ninyo, si Apostol John ay meron po siyang laging sinasabi. Kung sinasabi nyo na kayo'y ganito, kung sinasabi nyo na kayo'y ganito, o yan po yung unang bahagi na pag-uusapan po natin. Ang kauna-unahan po niyan ay sa 1 John chapter 2 verse 4 na ganito po ang sinasabi po ng aklat ng Biblia. Tandaan po natin ang paksa po natin, mahalin o hindi mahalin. It's a matter of choice. Kasi po ang pag-uusapan natin is about the world at ang ating Panginoon. Ang sanlibutan versus sa ating Panginoong Diyos. Mamahalin mo ba ang sanlibutan o hindi mo mamahalin ang Panginoon? O mamahalin mo ang Diyos at di mo mamahalin ang sanlibutan? Diyan po ang layunin ng mensaheng ito. Kaya is a matter of choice. Nasa sa atin po yan. Kaya nga po ang unang bahagi ng talata ng Biblia na matatagpuan po natin sa aklat po ng unang 1, chapter 2, verse 4 ay ganito. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan.
Yan po yung unang bahagi na sinasabi po ni Apostol John sapagkat si John ay na-experience niya in life kung paanong mabuhay na kasama ng ating Panginoon. Kaya nga maraming mga tao na nagsasabi sila ay nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Pero ang sabi po naman ay hindi sinusunod kung ano ang mga utos ng ating Panginoon. Alam po ninyo, yung mga utos dyan ay hindi po yung, o maaring ang nasa ating isipan ay yung 10 utos. Tama po yan sapagkat yan ay sinabi ng lumang tipan. Subalit sa bagong tipan, ang utos ay binigay sa atin, mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin, ng buong kaluluwa natin, ng buong lakas natin, at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kaya nga, kung mahal natin ang Diyos sa buhay po natin, ay hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos sa buhay po natin. Kaya lang, ang problema ng tao, mga kapatid ko, ay ito, nagkakaroon po ng ibang Diyos ang tao sa kanyang buhay. Kaya nga, yung sinasabi niyang siya ay nakakilala siya o nakikilala niya ang Diyos, o tapos hindi naman sinusunod ang kanyang utos, o siya po daw ay sinungaling. Bakit? Kasi po hindi niya mahal ang Diyos. Nakikilala niya ang Diyos pero hindi niya mahal ang Diyos. Bakit? Nagkakaroon siya ng ibang Diyos sa buhay niya. Kaya nga maraming mga tao ngayon gumagawa ng sarili-sarili nilang Diyos. At yun ang kanilang sinasamba ng kanilang buhay. O ngayon masasabi ba natin na nakikilala niya ang Panginoong Diyos? Hindi po. Yun ang problema ngayon ng mga tao po sa kasalukuyan. At yan ang sinasabi po ng ating Apostol Juan the Beloved. Kasi po mismong siya ay nakita niya ang mga tao nang siya ay nabubuhay kasama ng ating Panginoon. Marami pong nagsasabi, mahal nila ang ating Panginoon eh. Pero nagkakaroon po sila ng ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po alam po ninyo, sa pagpapatuloy po ng mga talatang ating gustong basahin na makikita din natin sa unang 1, chapter 2, verse 6. Ito po, pakinggan po ninyo ang talatang ito. Ano po sabi niya? Unang 1, Kapitulo 2, versikulo 6 ay ganito po ang sinasabi po ng aklat ng Biblia. Sino mang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mabuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ano po ang sabi ni Apostol Juan? Sino po daw nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesus. Ang tanong po, ano po bang pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo na dapat ay sa pamuhay din natin kagaya ng ating Panginoong Jesucristo? Alam po ninyo, isang bagay lang ang aking gustong sabihin sa inyo na napakahalagang bagay na matututunan po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kagaya po ng sinabi niya sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Ang sabi po niya doon, kung makikita natin dyan, ang talatang yan, meron pong sinabi po doon ng ating Panginoon ng ganito. Sabi niya, learn from me. Mag-aral kayo sa akin. Ano po daw ang dapat nating matutunan sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo? Yung ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y Diyos, mataas, siyang creator, pero nagawa niyang iwan ang lahat ng ito at siya po ay nag-anyong tao at sa pagiging tao, siya po ay nagpakaalipin, nagmasunurin hanggang kamatayan. Nagbigay pa rin ho siya ng napakagandang halimbawa ng pagpapakumbaba sa sarili. Bilang master, bilang guro, bilang tagapanguna, pero nagawa niyang hugasan ng paa ng mga lagad. Ibig sabihin, handa po niyang ibaba ang kanyang sarili, alang-alang sa larangan po ng pag-ibig. Dahil mahal niya ang kanyang mga lagad, kaya nagawa niyang gawing punasan at hugasan ang paa ng kanyang mga lagad. Ito po ang gusto niyang iparating sa atin, mga kapatid po namin kay Kristo, na tayo po ay matuturing magpakumbaba sa ating mga sarili. Tayo po ay matuto na magmahal sa ating kapwa at sa ating mga kapatid. Yun po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya nga po, ang sabi niya, sino mang nagsasabing nananatili sa Diyos, kung ikaw ay nananatili sa Diyos, mamuhay tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang sabi pa ng unang 1, chapter 2, verse 9, mga talata po ito, mga kapatid po namin kay Kristo, na bahagi ng sinasabi po ni Apostol Juan na kanya pong nakita at na-experience niya sa buhay po niya, mga kapatid po namin kay Kristo. Kaya nga, kung makikita po natin yan, ang sabi po sa verse 9 ay ganito, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Nakita po natin ang talatang yan na sinasabi po ng Apostol Juan.
Marami pong nagsasabi na sila ay nasa liwanag o sila ay nasa Diyos. Nakikilala nila ang Diyos. Yun ang problema ng tao. Pero napupot sila sa kanilang kapatid. O ang sabi po ng Biblia, nasa kadiliman pa. Kaya nga po, pakinggan po natin to, mga kapatid po namin kay Kristo. Tignan po ninyo ang sinasabi po ng Biblia. Kayo po, tayo, ang higit na nakakaalam sa sarili po natin. Ano po ang nararamdaman mo sa sarili mo? Kung sinasabi mo sa oras na ito, kapatid, na ikaw ay umiibig sa Diyos, kung sinasabi mo, kapatid, na ikaw ay nasa liwanag, kung sinasabi mo, kapatid, na nakikilala mo ang Diyos, ikaw ang higit na nakakaalam niyan. Kung ano ang nararamdaman mo sa sarili mo. Kung ikaw ang higit na nakakalam sa sarili mo. Kasi ikaw ang nakakaramdam ng lahat ng yan. Kung nararamdaman mo na ikaw ay napupuot sa kapatid mo, ito po ang sabi ng Biblia, wala ka sa liwanag. Ikaw ay nasa kadiliman pa. Kaya nga maliwanag po yung sinasabi ni Apostol Juan Kasi po, alam nyo, si Apostol Juan, tinagurian siya the beloved. Kaya nasasabi po niya yan sa atin. Kasi nakita niya yan, marami pong mga tao ngayon, yan ang nagiging problema po. Laging sinasabi na kilala na ng Diyos, nasa liwanag sila. Pero, napupot sila sa kanilang kapwa. Napupot sila sa kanilang kapatid. Hindi po ba? Kaya nga po, ang talatang yan ay bahagi na dapat ay matutunan po natin. Okay? Sa unang 1 chapter 2 verse 5 ay ganito po ang sinasabi ng Biblia. Mga talata po ito sa Biblia na sulat po ni Apostol Juan, mga kapatid. Okay, sabi niya, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Nakita po natin, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Alam po ninyo, yun ang sinasabi po ni Apostol Juan, ang pag-ibig ng wagas ay tumutupad sa salita ng Diyos. At nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Kaya alam po ng tao yan Alam po natin yan Alam po ninyo yan, mga kapatid po namin kay Kristo. Kung talagang umiibig tayo sa Diyos o alam natin na nanatili tayo sa ating Panginoon. At yan ay alam mo at alam ko na talagang tayo ay nasa Kanya. Nararamdaman po natin yan kasi tinutupad natin ang Kanyang mga salita. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid, ang sabi po ng unang 1 chapter 4 verse 8 ay ganito. Pakinggan po ninyo ang talatang ito, mga kapatid ko kay Kristo. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Maliwanag po yan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ang sinasabi ni Apostol Juan ngayon sa atin, ang lahat ng mga anak ng Diyos kailangan umibig. Kapag hindi umibig ang mga anak ng Diyos, ang sabi niya, ay hindi natin nakikilala ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Totoo naman po yan, di po ba? Ang Diyos po natin ay pag-ibig kasi siyang unang umibig sa atin. Hindi naman tayo ang unang umibig sa Kanya ang Diyos po ang unang umibig sa atin. Kaya nga, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, ang lahat ng mga tao na umiibig sa Diyos at nagsasabing sila sa liwanag at nagsasabing nananatili sa Diyos ay kailangan silang umibig. Yun po yung sinasabi po ng talata natin sa Biblia. Kaya nga po, sa umagang ito, gusto ko pong ipaglingkod sa inyo ang tatlong bagay na sinasabi po ni Apostol Juan. Ang unang bahagi po na pag-uusapan po natin sa kanyang sulat. Sa unang 1, chapter 2, verse 3 to 17, ay ito po, yung unang bahagi. John realized God's love for him. Ang unang bahagi ay gusto pong sabihin sa atin ni Apostol Juan na sa kanyang mismong sarili ay napagtanto niya na mahal siya ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niya na mahal siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po nasabi po niya yan At ngayon, yun yung sinasabi po niya sa atin na sa buhay niya, the entire life of Apostle John, na kasama ng ating Panginoong Hesukristo, na ngayon ay sinasabi niya, naisip niya na talagang mahal siya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tinawag siyang John the Beloved Bakit? Pakinggan po ninyo ang mga talata ng Biblia. Ang sabi po ng unang 1, chapter 2, verse 5, uulitin ko po ang talatang ito na nagsasabi ng ganito. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Bakit sinabi po ni Apostol Juan yan? Bakit? Kasi po si Apostol, inibig po niya ng wagas ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po niya iniwan ang ating Panginoong Hesukristo.
hanggang sa huli ng kanyang buhay. Actually nga ho, kung makikita po ninyo ang istorya nung ang ating Panginoong Jesucristo po ay ipako sa krus, ang nandoon po si Apostol Juan. Kasama po ng nanay o si Mary. Kaya nga po sa krus sinabi po niya tinawag pa niya si Apostol Juan at pinagtatagubilin po niya si Mary. Nakita po natin na hanggang sa huling hininga ng ating Panginoong Jesucristo ay katabi niya at kasama niya ang Apostol Juan. Kaya nga po, nasasabi po ngayon ni Apostol Juan sa atin, ngunit ang tumutupad ng salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Kaya po, alam po ni Apostol Juan yan Nasa kanyang sarili ay minahal niya ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit hindi niya iniwan ang ating Panginoong Jesucristo? Kahit sa kamatayan, hanggang sa huli, sa cross, ay nandun po ang kanyang mahal na apostol na ito. Kaya po ganyan ang sinasabi po ni Apostol Juan sa atin ngayon. Kaya nga po, alam po ninyo, ang unang bahagi para malaman natin na si Apostol Juan ay unang nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo ay sa ganitong paraan, mga kapatid po namin kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinasabing ito sa talatang ito. Pakinggan po natin. Tignan po natin mula po sa aklat ng Marcos, chapter 1, verse 19 to 20. Dito po unang nagtagpo ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating Apostol Juan. Ganito po ang pagkasabi niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at siya di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-ayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Alam po ninyo, ang unang bahagi ng talatang yan ay nagpakita kaagad ng pagmamahal ang magkapatid, si Santiago po at saka si Juan. Bakit? Biro mo po, kasama po nila ang kanilang amang si Zebedeo. Nagsila po ay nagtatrabaho dahil nag-aayos ng lambat. Dumaan ang ating Panginoong Jesucristo at tinawag ang magkapatid na yan. Anong ginawa po nila? Iniwan po nila yung kanilang ama. Iniwan po nila yung kanilang trabaho. Sumunod po sila sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, yun ang unang tagpo na nakilala po ni Apostol Juan ang ating Panginoong Jesucristo at ganun din ang ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Juan. Pero sa talatang yan, alam po ninyo, yan ang unang tagpo. Hanggang sa huli, hanggang sa cross, ay nakasama po niya si Apostol Juan. Kaya nga po, alam po ninyo, ang talata nagsasabi, mahal po ng ating Panginoong Jesucristo si Apostol Juan Bakit? Ito po ang sabi po, para patunayan ko na mahal po ng ating Panginoong Jesucristo si Apostol Juan, ay makikita po natin yan sa Juan, yung pong sumulat ng gospel, at saka po yung una, ikalawa, ikatlong Juan, at saka po yung pahayag, iisa po yan. Si Apostol Juan po ang sumulat po niyan. Kaya nga po, ang sabi po daw sa 1 chapter 13 verse 23, ganito, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Nakita po natin, kaya kahit saan pumunta ang ating Panginoong Jesucristo, nandun si Apostol Juan Kasi po, laging ang ulo po ng ating Apostol Juan nasa dibdib ng ating Panginoong Jesucristo Talaga mahal po ng ating Panginoong Jesucristo si Apostol Juan. Kaya nga po, ang ating paksa, mahalin o hindi dapat mahalin o hindi mahalin. Kasi nga, ayon sa pagmamahal, kasi po si Apostol Juan, John the Beloved. Kaya nga po, yung pinag-usapan po natin sa umagang ito, mahalin o di mahalin versus mundo at ng ating Panginoong Diyos. It's a matter of choice. Ang mensaheng ito ay naglalarawan ng pagpili natin kung sino ang dapat nating mahalin. Ang sanlibutan ba o ang ating Panginoong Diyos? Kaya nga po, alam po ninyo, sa ikalawang bahagi na gusto ko pong ipaglingkod sa inyo sa tulong ng Diyos, John reason, he must love his brother. Ang ikalawang bahagi na gusto ko pong ipaglingkod sa inyo, ito po yung reason ni John. Mahalin ang kapatid. He must love his brother. Ang katunayan po ng pagmamahal ay pagmamahal ng kapatid. Ang sabi niya, the love has an obligation to love others. Ang pag-ibig daw ay merong obligasyong magmahal sa iba.
Kaya lang, ito yung problema ng tao ngayon eh. Bakit? Anong problema po ng tao? Minamahal niya yung gusto lang niyang mahalin. Kapag ka nakita niya yung tao, tingnan po ninyo, survey nyo. Kayo po ang mag-observe. Marami po mga tao ngayon, ang minamahal lang yung gusto mahalin niya. Kapag nakita niya yung tao, hindi kaibig-ibig, hindi niya mamahalin yun eh. Bakit? Yun po yung nakikita natin ngayon sa mundong ito. Kaya nga si Apostol Juan, sinasabi niya, ganito, ang pag-ibig, meron siyang obligasyon. O ang obligasyon niya, magmahal din ng kapwa o ng iba. O, kaya nga po, dapat ang mga anak ng Diyos ay ganon. Kung talagang sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos, dapat tayong magmahal. At ang mamahalin natin ay hindi lamang yung mga taong kaibig-ibig. Alam po ninyo, yun ang problema ng mundo. Ang mundo ngayon, ang minamahal lang niya yung kanyang gustong mahalin. O, yung alam niya na meron siyang makukuha sa kanya. O, kapag kaalam niya ng taong yan, wala siyang makukuha, nako, hindi po niya mamahalin. Yan ang mundo Yan ang mundo. Pero sa ating mga anak ng Diyos, hindi ganun eh. Hindi po ba? Amen po ba doon? Hindi ganun. Kasi tayo mga anak ng Diyos, pantay-pantay, mahal natin ang lahat. O, kaya nga sa ating pag-aaral, pati nga kaaway, minamahal natin. At gustong mahalin natin sapagkat yan din ay utos ng ating Panginoon. Kaya nga, patuloy nating tinuturo po yan. Kahit mahirap, pero kailangan natin gawin kasi yan ang gusto ng dakilang may kapal. Hindi natin gusto yun, pero gusto ng Diyos yun. Pero dahil mahal natin ng Diyos at iniibig natin ng Diyos, susundin natin yun. Kasi yun ang sabi po ng banal na Biblia. Okay pa? Yan po yung sinasabi. Kaya nga, ang sabi po ni Apostol Pablo, ito po sinangayunan po ni Apostol Pablo si Apostol Juan. Bakit? Papakinggan po ninyo ang sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15. Ano po ang sabi niya? Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay pa sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ano pong sinasabi ni Apostol Pablo? Na ngayon ay sinasabi po namin, binabasa po namin sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo at sa ating mga kababayan na nanonood ng live streaming na ito, huwag mabuhay sa sarili. O ano po ngayon na nakikita natin sa mundo? O muli ay mag-survey tayo. Ang mundo ngayon, gagawin na lahat para sa sarili. Gagawin para mabuhay sa sarili. Walang papakialam sa iba. Basta sa sarili niya, kailangan mabuhay siya. Wala na siyang pakialam sa iba. O di ba, kahit gagawin ang lahat para sa sarili. Yan ang mundo eh. O, hindi po ba? Kahit i-survey niyo po ang mundo ngayon, tignan po ninyo mga kababayan, tignan po ninyo mga kapatid po namin kay Kristo, kung totoo po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga sabi niya, namatay na si Kristo para sa lahat. Kaya namatay na tayo para sa sarili. Ang ibig niya sabihin, hindi tayo dapat mabuhay ng sa ating sarili lang, ng pansarili lang. O yun ang sinasabi po. Kasi si Kristo ay namatay na para sa lahat, para mamatay din ang lahat sa sarili at mabuhay kay Kristo. Ang ibig niyang iparating sa atin, ang buhay natin sa mundong ito ay hindi para sa sarili lang. Nabubuhay tayo sa mundong ito ay para sa ating Panginoong Diyos. Nawa po maliwanag yan, mga kapatid po namin kay Kristo. Ang buhay natin sa mundong ito, kaya tayo nabubuhay, ay hindi para sa sarili. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito ay para sa Diyos. Yun po yung hamon ni Apostol Pablo na ganun din po ang hamon ng ating Apostol Juan. Kaya nagkaisa po si Apostol Pablo eh. Kaya nga po sinasabi nila sa atin yan. Kaya dapat din ay sa ngayon natin ang mga sinasabi po ng ating mga apostol. Kagaya po na uli na sinabi po ni Apostol Juan, babalik po tayo sa ating teksto sa unang 1 chapter 2 verse 10. Ano po ang sabi niya? Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Kapag ka minahal mo ang kapwa mo, nananatili ka pa sa liwanag. Tingnan po ninyo bakit sinasabi ni Apostol Juan yan. Kasi gusto niya na ipakita na ang lahat ng mga Kristiyanong umiibig sa Diyos ay dapat nananatiling umiibig sa Diyos. Sa anong paraan? Yung umiibig ka sa kapwa mo. Yun ang paraan. Kasi totoo naman marami nagsasabing iniibig nila ang Diyos pero hindi nila iniibig ang kapwa nila. Hindi po ba?
Paano mo, ano ang patunay na inibig mo ang Diyos mo? Yung sabi ng Biblia, ang patunay na inibig mo ang Diyos dahil iniibig mo ang kapwa mo. Kaya nga, sinasabi ng verse 10, ito, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Di po ba? Yun ang sinasabi po ng Biblia ngayon. Kaya nga po, alam nyo, ang sinabi po sa aklat ng Juan, siya rin po sumulat nito. Sa gospel po natin matatagpuan to. Sa kanyang kapitulo 8, versikulo 12, ay ganito po ang sinasabi. Nawa po naintindihan po natin yung ating sinasabi sa umagang ito. Ang sabi niya, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseyo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yun ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ang sino man po daw na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang ilaw, o sino mang maniwala sa Kanya, magiging ilaw din siya ng sanlibutan. At susunod sa ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at hindi na daw lalakad muli sa kadiliman sapagkat siya ay nasa liwanag na. Kung nananatili po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, tayo ay lumalakad sa liwanag sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay liwanag ng sanlibutan. Okay po, yun ang dahilan na ikalawang bahagi ng ating Apostol Juan, yung umibig sa kapwa. Ang ikatlong bahagi sa umagang ito na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo, John refused to love the world. Si Apostol Juan po, kanyang nireject ang ibigin ang sanlibutan. Yan po yung magandang halimbawa. Even John, the beloved, rejected to love the world. Why? In 1 John chapter 2, verse 15 to 17, don't love the world. Yun po yung sinabi po ni Apostol Juan. Babasahin ko pong kumpleto yan. Mula po sa unang 1 chapter 2 verse 15 to 17 ay ganito po ang sinasabi niya. Kung bakit ni-refuse po ni John na mahalin natin ang sanlibutan. Pakinggan po ninyo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Maliwanag po yun. O ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Naalala nyo yung paksa natin? Mahalin o hindi mahalin? Yan po yung pinagmulan po niyan. It's a matter of choice. Hanggang sa kasalukuyan ba, mamahalin mo ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan? O mahalin natin ang ating Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo ang talata. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, ang mga pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay kailanman. Alam po ninyo, kaya sinabi ni Apostol Juan na huwag nating mahalin ang sanlibutan at ang lahat ng mga nasa sanlibutan. Tingnan po natin yung tatlong bahagi na sinabi po ni Apostol Juan na sinasabi niya, love not the world. Yun ang sinasabi po niya. Bakit? Sa tatlong bahaging sinabi po niya doon sa talata pong binanggit niya kanina. Why? Because John refused to love things over people. Kaya nga sinasabi po niya sa atin ngayon to, mga kapatid po namin kay Kristo, na hindi natin dapat mahalin. Kasi po ang tao, tatlong bagay ang ginagawa niya sa sanlibutan, kaya minamahal niya sa sanlibutan. Bakit? Tingnan po ninyo. The last, yun po sinabi ni Juan, the last of the flesh. Yung nasa ng laman. Yan ang mundo. Yung nasa ng laman. Ano po yung ibig sabihin ng nasa ng laman? Refers to desires for simple sensual pleasure, desire to please. Yung ang tao ay gusto niyang makilala siya, na mabigyan siya ng kaluguran sa mundong ito. Yun ang gusto ng kanyang laman. Yun ang gusto ng kanyang sarili. Ano ba ang gusto ng tao? Yung matanyag siya, makilala siya, maging sikat siya sa mundong ito. Kaya nga, maraming tao ngayon sa mundong ito ang nagpapakilala
Kaya nga, minsan noon, ang ating Panginoong Yesukristo hindi na nakikilala eh. Eh, sino na lang ang nakikilala? Oh, di siya. Bakit? Kasi yun po yun ang ninanasa niya. At yun ang unang problema ng sanlibutan ngayon. Kaya nga sinasabi ng ating Apostol John, huwag niyong mahalin ang sanlibutan at ang lahat ng mga nasa sanlibutan. Kasi yan nga sinasabi, bakit? The lust of the flesh, ang nasa ng laman. Kasi ang tao talaga gusto niya, ang sarili niya, ang makilala sa sanglibutang ito. Yun po yung mali. Kaya nga marami nag-aaway dahil dyan eh. Hindi po ba? Kaya nga marami nagpapatayan dahil dyan. Kaya nga marami ang nagkakawatak-watak dahil po dyan. Dahil sa pagnanasa ng laman, pansariling kapakanan, ang patuloy na iniisip ng tao. Kaya nga, ikalawang bahagi na sinabi po ni Apostol John sa kanyang sulat kanina, na binasa ko po sa inyo, yung tinatawag po nating the lust of the eyes, o yung nasa naman ng mata. Kanina, yung nasa ng laman. Ngayon naman, yung nasa ng mata. Ano po bang ibig sabihin ng nasa ng mata? Refers to covetousness or materialism desire to have. Yung ang tao ay gusto niyang angkinin ang lahat ng nasa mundo eh. Yung may materialism, materialistic. Yung ang desire niya ay magkaroon ng magkaroon at magkaroon. Walang pakialam, basta't siya, ang gusto niya, magkaroon siya sa sanlibutan ito. Wala na siyang pakialam sa ibang tao, basta't siya, magkamal siya na magkamal sa mundong ito. Walang problema. Kaya nga po, alam po ninyo, yun ang nagiging problema ng tao. Kaya nga po, maraming problema ngayon ng tao. Bakit? Sa pagiging materialistic. Kaya nga, kahit makasagasa siya ng ibang tao, wala siyang pakialam, basta't siya ay magkaroon ng magkaroon. Ang tao po ngayon, nagiging ganid. Nagiging sakim. Yan ang nasa. Kung anong nakikita niya sa kanyang mata, gusto niya, makita niya. Tignan po ninyo, minsan, sa bagay, ito po, ay na-experience din natin ito, di ba? Pag namamasyal tayo, pag may nakita tayong maganda, sana makabili din ako niyan. Bagay, hindi naman yata po masama yun, no? Pero sa totoo lang, nagsisimula sa ganun, di po ba? Pag may nakita tayong magandang sasakyan, sasabihin, sana makabili ako niyan. Hindi po ba? O kaya may makita tayong magandang bahay, sasabihin, sana magkaroon tayo niyan. Yan ang nasa ng laman eh. And that is the desire of the eye of the flesh. Kasi yun po talaga ang mundo. Kaya nga maraming nag-aaway. Kahit nga sa mga Kristiyano nag-aaway. Bakit? Nag-iinggitan eh. Hindi po ba? Nag-iinggitan eh. Kapag may nakitang maganda, gusto magkaroon din. Kaya naiinggit. Nagkaka-problema, nag-aaway. Kahit mga Kristiyano, meron din ganyan ngayon. Hindi lang ang mundo. Kaya nga, patuloy tayong pinalalahanan ni Apostol Juan, mga kapatid ko po, kay Kristo. Yan kasi ang mundo. Yan ay ang mundo. At ayaw niya na mga Kristiyano, ganyan din ang maging ugali. Yung nasain, maging materialistic sa mundong ito. Kasi hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. Ang Kristiyano ay yung maging materialistic, yung desire niya sa mundong ito. Ayaw po ng Diyos yun eh. Kaya nga, ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Yesukristo namatay na para sa lahat, para ang lahat ng tao mamatay sa sarili at mabuhay sa Diyos. Yun po yung sinasabi niya. Kaya kung mamamatay ka sa sarili mo at hindi mo na rin iisipin ang sarili mo at ang buhay mo ay para sa Diyos, hindi ka mag-aangkin ng kagayan niyan, yung magiging materialistic ka sa mundong ito. Kaya nga po, alam nyo, naalala ko lang, yan ay sinangayunan po ni Apostol Pablo. Dinefine po niya ang pag-ibig. Sa unang Korinto chapter 13, dinefine po niya kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Tingnan nyo. Love is not envy. Ang ibig sabihin ni Pablo, ang pag-ibig hindi naiinggit. Yun ang problema ng tao ngayon. Inggitera. Kasi yun ang nasa ng mata eh. Pag may nakita ka, gusto mo magkaroon ka rin. Yun ang problema. Kaya nga, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa umagang ito, ay hindi dapat yun ang ikabuhay ng mga Kristiyanong mga anak ng Diyos na lumalakad sa liwanag. Ang sinasabi ngayon ni Apostol Juan, kung umiibig ka, dapat iba ka, patay ka sa sarili mo at nabubuhay sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Kasi kung ang sarili natin ang patuloy na mabubuhay sa mundong ito, it is useless. Walang halaga ang buhay natin sa mundong ito. Bakit?
patuloy tayong nabubuhay at lumalakad sa kadiliman at hindi sa liwanag. Bakit? Kasi nga ang nasa ng laman ay nabubuhay pa rin sa atin. Kaya mga Kristiyano, mga kapatid ko kay Kristo, ang hamon ni Apostol Juan and even Paul, yung kanyang definition ng love, hindi tayo dapat mabuhay ng kagaya ng sinasabi ni Apostol Juan. Bakit? May dahilan po yan eh. Makita po ninyo mamaya. Sasabihin po natin kung anong dahilan. Bakit sinabi ni Apostol Juan na hindi tayo dapat mabuhay o mahalin ang sanlibutan. Ang ikatlo na sinasabi po ni Apostol Juan ay ito, the pride of life. Yung pride ng buhay natin sa mundong ito. Ano po yun? Refers to being proud about one position in this world, decide to be. Yan din ang problema ng tao. Kasi alam mo ninyo, ang tao nagiging mayabang, nagiging palalo, nagiging mapagmataas. Kaya nga sinasabi niya, the pride of life, yung sinasabi ni Apostol John, ang tao kasi, pagka meron na siyang natapos na kurso sa buhay niya, nagyayabang na eh. Totoo naman niya, pinagmamayabang na eh. Di po ba? Hindi ko naman linalahat. Pero sa karamihan sa mga tao ngayon, lalo na ang mundo, pinagyayabang na niya kung ano natapos niya. Akala mo siya na yung pinakamagaling, pinakamataas, siya na yung dapat masunod. Yun ang tao eh. Kaya nga, ang sabi niya, refers, sabi niya, to being proud. Proud na proud niya sa sarili niya about one position. Kung anong position niya sa mundong ito. Kaya nga, mga tao ngayon, nag-aaway sa posisyon, nagkakapatayan sa posisyon. Sa totoo lang, naghihiwalayan sa posisyon. Di po ba? Ang mundo, ganyan. Mga kapatid, ito, hamon ko ulit. Challenge ko. Tignan nyo, isarvey nyo ang mundo. Bakit marami ang nagpapatayang mga kababayan natin? Dahil sa posisyon. Dahil sa kapangyarihan. Di po ba? Kasi gusto siyang umangat eh. Gusto siyang makilala eh. Kaya nagagawa ng taong pumatay because of the position of his life. Di po ba? Kaya nga po eh. Kasi gusto niya siya yung maghari. Alam po, ang tanong ko lang, sa Kristiyano ba meron? Sa Kristiyano ba nangyayari to? Meron din yan. Maraming Kristiyano ngayon, nagyayabangan din. Marami din Kristiyanong mayabang. Maraming Kristiyano din, mga kapatid, ang mapagmataas sa sarili. Kaya nga, salamat kay Apostol Juan. Bakit? Kasi pare-parehas niya tayong tinuturuan o nire-remind kung anong buhay na ibubuhay natin sa mundong ito. Totoo po yan, mga kababayan. Totoo po yan, mga kapatid po namin kay Kristo. Yang sinasabi ni Apostol Juan yan, totoo yan. Yan ang realidad ng buhay. Totoo po, kahit Kristiyano, maraming yan. Mapapalalo, mayabang, mapagmataas, lalo na kapag meron na siya. Tingnan nyo, kapag ka ang tao yumaman, mapagmalaki na. Dati yung mga kausap niya na kaibigan niya mahirap, ngayon di na. Bakit? Meron na siya eh. Mayaman na siya eh. Kaya nga po, alam mo ninyo, hindi ko naman linalahat, ang mayayaman, mahirap talaga makarating sa langit. Anong sabi ng Biblia? Ang mayaman, mahirap makapasok sa kariyan ng langit. Daig pa ang kamelyo sa butas ng karayom na pumasok. Yan ang mayaman. Sa totoo lang, yan din na nangyayari eh. Kapag ka ang tao nagkamal na, materialistic kasi, nagkaroon na, naku po, iniiwan na yung mga kaibigan niya, iba na yung kaibigan niya. Yan ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan po. Yan ang realidad, mga kapatid ko po kay Kristo. Takatandaan nyo to. Bakit sinabi po ni Apostol Juan yan is to remind us na ang buhay natin sa mundong ito ay hindi para sa sarili lang. Na ang buhay natin sa mundong ito ay para sa Diyos. Kung nabubuhay ka para sa sarili mo lang sa mundong ito, kawawa tayo. Tayo ang pinakakahabag-habag sa mundong ito. Sinabi naman ng Biblia yan. Di po ba? Sabi niya, kung umaasa ka lang sa mundong ito, ikaw ang pinakakahabag-habag sa mundong ito. Bakit? Inaasahan mo lang ang sanlibutan ito. Tingnan mo kung ano mangyayari sa sanglibutan ito. Sa 2 Korinto, chapter 4, verse 18, ay ganito po ang sinasabi ng Biblia. Kaya't ang paningin namin, tingnan po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? At hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita.
Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid po namin kay Kristo, kung bakit nakatuon sila sa mga bagay na hindi nakikita? Sapagkat yung mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Pero yung mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Yang mundong ito, yang lahat ng nakikita natin sa mundong ito, na ngayon ay pinag-aawayan ng mundo at kinahumalingan ng tao, panandalian lamang, sapagkat mismo ang Biblia nagsabi na ang mundong ito at ang lahat ng nasa mundong ito ay mawawala. Hindi mo na makikita yan. Mawawasak lang yan. Masisira lang yan. Kaya nga patuloy na sinasabi ni Apostolan sa atin yan, huwag mong ibigin ang sanlibutan. At ang lahat ng nasa sanlibutan, pansamantala lang yan. Kaya nga sinangayunan ni Apostol Pablo si Apostol Juan Kaya ang sabi niya, kaya kami, ang nakatuon kami, doon sa mga bagay na hindi nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Pero yung mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Doon tayo dinadala ni Apostol Juan. Doon tayo dinadala ni Apostol Pablo. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, ang lahat ng naniniwala sa Diyos, kailangang mabuhay tayo katulad ng sinasabi ni Apostol Juan at ni Apostol Pablo. Bakit? Ang umiibig po daw sa ating Panginoong Diyos, anong sabi niya? Ay pangwalang hanggan. Sa umagang ito, mga kapatid po namin kay Kristo, ang sabi po ng talata, world is passing away. Mawawala yan. Kaya wag kang maghumaling dyan. Wag mong ubusin ang lakas mo sa bagay na mawawala lang balang araw. Ubusin natin ang lakas natin sa mga bagay na dadalhin natin hanggang eternity. At doon tayo dinadala ng ating Apostol Juan, Apostol Pablo. Mga kababayan, mga kapatid po namin kay Kristo, sa umagang ito, ay patuloy po naming ini-encourage kayo sa pamagitan ng mensaheng ito na ngayon ay naririnig natin lalo na kayo po ng aming mga kapatid kay Kristo, na patuloy na rin nire-remind tayo ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Ang sabi po ng unang 1 chapter 2 verse 17, ulitin ko ang sinabi po ni Pastor Juan. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Ano po ang sabi ng talata? Ang mundo po raw at ang desire ng mundong ito mawawala lang. Pero ang tao ang anak ng Diyos na umiibig sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. It's a matter of choice. Mga kapatid, at kaya yung sinabi ko sa inyo, nasa atin ang pagpili, kilala mo ang sarili mo. Ang mensaheng ito ngayon ay naglalarawan sa atin kung ano ang pipiliin natin at mamahalin natin at di natin mamahalin. Sa huling talata na nais kong basahin sa inyo, mga kababayan at mga kapatid po namin kay Kristo, mula po sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 19 to 21, ay ganito po ang sinasabi ng Biblia. Do not, sabi niya, lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth or rust destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ako po naniniwala ako sa talatang yan. Kaya nga, ang sabi po ng ating talata sa Biblia, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo. O di po ba, kaya nga hindi panatag ang kalooban ng maraming tao. Bakit? Maraming magnanakaw. Ang sabi ng Biblia na nananakaw lang Biro mo, magpapatayo ka at ka ng maganda tapos mawawala lang. Pinagbuhusan mo ng lakas, halos pinagpalit mo ang lahat dahil sa bagay na yan. Kahit nga ang Panginoon Diyos pinagpalit mo dahil makamtan mo lang sa libutan Tapos sabi ng Biblia, mawawala lang sa mundong ito. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa sanlibutan ito. Masisira lang yan, mananakaw lang yan, at kakalawangin lang yan. Ang sabi ng talata sa Biblia, mag-ipon ka ng kayamanan para sa langit na doon ay hindi na mananakaw.
na doon na hindi masisira. Kasi ang sabi ng Biblia, kung saan ang kayamanan mo, doon ka. Kung ang kayamanan mo ay nasa langit, yun ang puso mo nasa langit. Pero kung ang kayamanan mo ay nandito sa lupa, doon ang iyong puso. Kababayan, kapatid po namin kay Kristo, it's a matter of choice. Nasa sayo yan. Mamahalin mo ba ang sanlibutang ito at ang lahat na nasa sanlibutang ito? Ang nasa ng laman? Ang nasa ng mata? Ang pride ng buhay? O mabuhay tayong piliin mahalin ang ating Panginoong Diyos at ituon ang ating mga kaisipan at puso sa mga bagay na hindi nakikita para patuloy tayong lumakad sa liwanag na kasama ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid po namin kay Kristo, sa umagang ito ay patuloy po naming in-encourage ang bawat isa sa inyo. Kagaya po ng sinasabi po ni Apostol Juan, na ang buhay sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos, kung mahal natin ang ating Panginoon Diyos, mabuhay tayong ayon sa Kanyang kalooban at lumakad tayong ayon sa Kanyang kalooban. Nasa liwanag, mamahal tayo. Mahalin natin ang lahat ng tao, kahit hindi kaibig-ibig. Mahirap, maaaring sabihin natin mahirap. Mahirap magmahal. Kasi hindi siya kaibig-ibig, nakakainis siya. Nakakasuka siya. Pag nakikita mo siya, parang kang naduduwalt na susuka. Pero alam mo, kapatid po namin kay Kristo, kung talagang tunay ang pag-ibig mo sa Diyos, yun ang sinasabi niya at challenge niya sa iyo ngayon yan. Kahit pag nakita mo yan, naiinis ka, kailangan mahalin mo. Kasi kapag hindi mo minahal ang taong yan, hindi mo mahal ang Diyos. At sinungaling tayong lahat. Kaya nga, ang challenge sa ating mga Kristiyano sa umagang ito, habang hindi dumarating ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, mahalin natin ang lahat ng tao. At ang katibayan ng pagmamahal sa kapwa natin ay ito, yung ipakilala mo ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Yun ang pagmamahal. Bakit? Kasi gusto rin natin silang makakilala sa tunay na katotohanan at makasama din sila doon sa eternity. Huwag silang mabuhay sa pansamantala lang. Huwag silang mabuhay sa mundong ito. Huwag silang mabuhay sa desire ng mundong ito. Yung nasa ng laman, yung nasa ng mata, yung pride of life. Huwag silang mabuhay. Kunin natin sila, dalhin natin sa tunay na makilala sila o makilala nila ang ating Panginoon. Sa ngayon, anong bagay ang pwede mong magawa para ipakita mo at padama mo ang iyong pagmamahal sa mga taong ito? Sa anong paraan mo pwedeng gawin yung pagmamahal na ngayon ay makikilala nila ang ating Panginoong Jesucristo? Kung nahihirapan kang mag-isip, kapatid po namin kay Kristo, bigyan kita ng halimbawa, parte ng aking konklusyon sa mga ito. Ibalita mo, i-share mo ang live streaming na ito. Lahat ng mga pinapanood mo sa live streaming, i-share mo sa iba, sa mga tao, sa mga kaibigan mo, sa alam mong hindi pa nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Isang click mo lang, hindi ka mahihirapan. Bahagi ka na sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinyer mo ang mga live streaming natin sa ibang tao, sa mga kakilala at kaibigan mo, sa ka-FB mo, sa libu-libong friend mo sa FB, nakita nila, napanood nila ang mga live streaming na to, kapatid, mahal mo sila. At pinapakita mong mahal mo sila. Bakit? Kasi sa pamagitan nito ay nagiging bahagi ka ng pangangaral at pagsishare ng salita ng Diyos sa lahat ng mga tao. Mga kapatid po namin kay Kristo, nawa, huwag nating ipagdamot sa ating kapwa-tao, sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Nawa, huwag kang mahirapan na gawin ito. At nawa, huwag mong ipagwalang bahala ang bagay na ito. Alam po ninyo, binigyan tayo ng magandang paraan ng Diyos para makabahagi tayo ng pangkalahatan sa buong mundo. Kaya nga sabi niya, make disciples all nation. Ito na, yung pagkakataon mo, all nation. Pag ito, sinyer mo, all nation ito. Maririnig nila at mapupunod nila ng buong mundo
ang bawat live streaming po natin. Kaya maging masipag tayo. Kasi yung kasipagan mo ay nangangahulugan lang na mahal mo ang ating Panginoong Diyos. Nawa po sa umagang ito, ang mensaheng ito ng ating Panginoon, mahalin o di mahalin, ay bahagi ng ating pagpili. Uulitin ko, is a matter of choice. Nasa sayo yan, kapatid. Kung patuloy na ibigin mo ang Diyos, lalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung mamahalin at patuloy na mamahalin ng mundong ito, mawawala tayo sa landas na tatahakin natin sa ating Panginoon. Nawa po, sa umagang ito ay na-encourage namin kayo at naging kaaliwan po ninyo ang kanyang mabubuting balita. Pagpalain po tayo ng dakilang may kapal at sa lahat din ng aming mga kababayan na patuloy na nakakapanood at nakakasama po namin sa patuloy na pagpupuri at pagsamba natin sa dakilang may kapal. Pagpalain po kayo, sampo ng inyong mga pamilya. At nawa ay makita po ninyo ang kalooban ng Panginoon sa inyong mga buhay. Na habang kayo nabubuhay sa mundong ito, ay kailangan magdesisyon tayo in our lives. Alin ang pipiliin mo? Ang mundo o ang ating Panginoon Diyos? Maraming po salamat at pagpalain kayo ng dakilang may kapal. God bless you all po. Tayo po ay dumako na sa ating pagbibigayan. At ating pong pakinggan ang sinasabi sa aklat ng ikalawang Korinto, Kabanata 9, talataang 6 hanggang sa mga sumusunod. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisipagsagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Muli po, dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na sagana magbigay. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Kaya Panginoon, lahat ng pagpapala ay binubuhos mo sa amin sa lahat ng pagkakataon. Kung kami lamang po, O God, ay nananatili na Ikaw ang sinasampalataya na naming Ikaw ang Diyos na sagana, na Ikaw ang Diyos na hindi nagtatangi. Kaya Panginoon, muli sa umagang ito, narito po muli kami. Iharap namin ang aming sarili ng isang handog, hindi lamang po Panginoon sa mga material na bagay, kundi ang lahat Panginoon na bawat isang tinatangkilik namin. Ito man Panginoon ay financially, ito man Panginoon ay lahat ng mga pag-aari namin, O God, ay aming pinapasalamat sa iyo sapagkat kinikilala namin, O Diyos, na Ikaw ang nagbigay sa amin ng lahat ng ito. Kaya, O God, muli naming idinadalangin sa inyo lahat ng aming mga kapatid na kung papaano, Panginoon, may trabaho man o wala, ito hinihingi namin, O God, sa mga walang trabaho, na sila, Panginoon, kung ano man ang kanilang kahilingan upang magkaroon ng sila, Panginoon, ng ikabubuhay, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila. Gayun din naman sa lahat ng aming mga tinatangkilik, O God, sa mga may trabaho, Panginoon, pagpalain mo sila. Lalo Panginoon sa kanilang pinansyal, sa kanila pong pangangailangan sa buhay, Panginoon, ay kami Panginoon ay nagpapasalamat na hindi kami pinabayaan, na kami namumuhay na sapat. Kaya, O God, muli namin hinihingi ang mga bagay nito sa pagpalain mo at ang aming mga kaloob
na ibigay Panginoon, na ito Panginoon ay dahil sa gawain ng iyong mga salita Panginoon na amin po itong ipalaganap sa buong hindi pa nakakakilala sa iyo, ay itong mga bagay na ito Panginoon, na itong mga financially o God, ay pagpalain mo ito sa lahat ng ang aming mga gawain. Kaya o God, lahat ng ito ay aming hiningi sa iyo, dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay sasang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Okay na? Okay, tayo po ay nasa dako na po ng announcement, mga kapatid po namin kay Kristo. Unang-una, salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na patuloy po na tayo ay nakakapagbigay ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng live streaming na ito. Ganun pa rin, tayo po ay under pa rin ng MECQ. Medyo mag-ingat po kayo. Stay safe ang bawat isa sa inyong mga bahay po. Patuloy na sumunod po tayo sa patuloy na pinapatupad po ng ating gobyerno para manatili po tayong safe, mga kapatid. Ang balita po sa umagang ito, after po nitong service na to, 10 o'clock,
ay patuloy na ginagampanan po ng UCCS, ng live streaming po nila, para naman yung mga anak natin ay turuan naman nila sa ating mga bahay. Panoorin po ninyo, 10:00 po yan ng umaga at after po dito, para po yung mga anak natin ay makapanood, alalayan po ninyo mga magulang kasi po may ginagawa po silang mga crafts. So habang sila nanonood, may mga sayaw, may kanta, so mapapanood po nila yan. Kaya kumpleto rin po, bagamat hindi po kayo nakakarating dito sa kapilya, pero kumpleto po ang ginagawa po ng programa po ng Church of Christ, no? Sa mga bata, sa ating mga matatanda. Binabalita ko rin sa mga kapatid po namin dito sa Imos, tayo po tuloy-tuloy po sa RDN natin. Kung may kakayahan po tayo na mag-Zoom para sa lahat po ng ating mga members, sa lahat po ng mga coaches, kung may kakayahan po kayo mag-Zoom para po yung inyong mga member ay magkita-kita kayo, ay gawin po natin. O baka po itong mga darating na araw na ito ay pag-usapan po natin sa lahat ng mga coaches na makita tayo sa Zoom para po mag-encourage ang bawat isa sa atin at pag-usapan natin ang bawat mga paksang ating tinuturo po yan. Sa lahat po yan ng mga coaches po natin. Baka po sa darating na linggong ito, mag-uusap po tayo through Zoom. Binabalita ko rin po, mamayang 3:00 ay isasakatuparan na po ang gawain po ng CLDC. Yan po ay sa panguna naman ng ating kapatid na Jane. Yung kanina naman sa UCCS, ang tagapanguna po niya pangkalatan ay si kapatid na Beng Formento. O, mamaya pong 3:00, ang CLDC po ay mapapanood na po nating live streaming. Ang lahat po ng kababaihan dito po sa Lolan. At nawa po ay tangkilikin po natin yan at panoorin po natin yan at i-share po natin yan sapagkat yan po ay may mga mensahe, may mga awitin, panalangin na makapagbibigay din sa atin ng kaaliwan. Okay pa? So, binabalita ko din po, huwag niyo pong kalimutan, bukas, 6:00 naman po yan ng hapon, ang CCMA o Cavite Churches of Christ, sa panguna po yan ng ating mga kapastoran dito po sa Cavite, ay magkakaroon din po ng devotional and prayer na live streaming din po yan sa panguna po ng CCMA. Panoorin po din natin yan, ibinabalita po namin yan. Yan po ay every Monday na po. Kaya napakarami po natin mga live streaming na makakatulong po sa lahat ng ating mga kapatid at sa lahat ng ating mga kababayan. Okay po? So binabalita din po natin mga kapatid, yung ating mga live streaming, katulad po ito, i-like po natin and follow and share our social media account. Lalo po yung sa YouTube natin, mag-subscribe po tayo. Tangkilingin po natin yan at panoorin po natin yan, ipamalita natin yan sa buong daigdig. Okay po? So maraming po salamat. So kung may meron po tayong birthday celebrant, sa August 16, kailan ba yan? Bukas? Ngayon, si Sister Raquel Anyora, birthday po niya. Sister Raquel, happy birthday sa iyo sa araw na ito. Sa August 19 naman ay Sister Ara Chua. Happy birthday sa iyo, Sister Ara. Okay, sa August 22 naman ay si Pauline Bianca Bonifacio. Si Pauline, birthday niya sa 22. Parang si Pauline, dibunata to, di ba? 18? 18 na pala to, 18 years. Dibuna. Okay, sa 22. Okay, yun po yung balita natin. Mayroon ba tayong couples? Wala, okay. Sa lahat po ng may karawan, ngayong August hanggang 22, sa araw na ito, August 16, happy birthday po sa ngalan ng Iglesia ng Imos. Pagpalain kayo ng dakilang may kapal at mabuhay po kayo at patuloy na proteksyonan kayo at ingatan kayo at gabayan kayo at pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. God bless you all po and happy birthday po sa inyo lahat. For our closing song, let's sing Magnificent. Who compares to
Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos ay magkaroon po tayo ng pangkalahatang panalangin. At sa panalangin ito ay hinihiling ko po na samahan po ninyo ako bagamat kayo po ay nasa inyong mga tahanan at samantahan ko kayo naroroon. Pansamantala po ay samahan po ninyo ang inyong maliit na lingkod sa paglapit sa dakilang may kapal. Dakilang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo ng sobra-sobra, Ama, sa iyong katapatan sa bawat sa amin, sa iyong pagmamahal at sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Ama, sapagkat patuloy mong pinadadama sa amin ang iyong dakilang pagmamahal na ito sa kabila ng kami ay hindi naging karapat-dapat sa iyo, ay pinaging karapat-dapat mo. Masalamat po sa lahat ng mga inawit po naming papuring alay sa iyo na nagbigay sa amin ng inspirasyon and encouragement to continue our journey being a Christian today. Father, thank you so much for the big opportunity na kami ay makapagsilbi sa iyo sa mga mensaheng aming narinig. Nawa ay patuloy na maging pagkain ito ng aming mga kaluhat, maging kaaliwat kalakasan ng aming buhay bilang mga anak mo na patuloy na susunod ayon sa iyong dakilang kalooban. Sa umagang ito, Ama, ay dalangin ko, nawa ay patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, ang lahat ng mga kapatid namin, bawat pamilya na bahagi ng iglesia. Dalangin kong payabungin mo ang lahat ang aming mga buhay. Patuloy na paunlarin mo po, Panginoon, ang aming kinabubuhay sa hapagkainan. Nawa, Panginoon, ay alalayan mo kami, proteksyonan mo kami, ingatan mo kami, ilayo mo kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng sakit at sakuna. Patuloy, Panginoon, na hawakan mo kami ng iyong makapangyarihang kamay. Gadalangin ko ang iglesyang ito, naway patuloy na gamitin mo ayon sa iyong dakilang kalooban upang minsan pa, Panginoon, ay may pakilala ka namin sa lahat ng madla, upang sa pagdating ng iyong anak ay maraming mga kaluluwang sumuko at lumapit sa iyo at kumilala sa iyo sa magitan po ng mga salitang kanilang naririnig at nahahayag sa magitan po ng live streaming nito. Gadalangin ko lahat ng gawain po ng mga kapatid, ang gawain po ngayong alas 10, ang UCCS na patuloy nagtuturo po sa aming mga anak, pagpalain mo po. At ganun din ang CLDC mamaya pong alas 3. Nawa, Panginoon, ay magkaroon lahat na ito ng katagumpayan ayon sa iyong dakilang layunin at kalooban. Ganun din ang CCMA sa darating na Lunes. Dalangin ko, Panginoon, na ito'y magtagumpay at mahayag ang iyong dakilang kalooban. Sa oras na ito, o dakilang Ama, dalangin ko ang lahat ng mga kapatid po namin na magdaraos po ng kanilang mga kaarawan. Amin dalangin, God, na nawa po ang aming kapatid na Raquel sa araw na ito ay kanyang kaarawan. Dalangin ko, Ama, na nawa po, Panginoon, ay pagpalain mo po ang aming kapatid na ito. At ganun din, Panginoon, dalangin ko din ang mga kapatid din namin na magdaraos din ng kaarawan nila, ang aming kapatid na Pauline, ay pagpalain mo po, Panginoon, at payabungin mo ang buhay niya at gabayan mo, Panginoon. Sa lahat ng mga kapatid namin na magdaraos ng kanilang karawan na hindi namin nababanggit ang kanilang mga pangalan, God, in Jesus' name I pray. Patuloy na proteksyon mo po sila at ingatan mo po sila, Panginoon. At patuloy na pagpalain mo, patuloy na hawakan mo ng iyong makapangyarihang kamay. Dalangin ko, O God, na ang aming mga kapatid na ito ay pasaganain mo ang buhay. Nawa bawat taong idaragdag mo sa kanila ay ang taong kanilang ibubuhay nila sa iyo, O Panginoon, sa oras na ito. Dalangin ko din, O dakilang Ama, na bawat pamilya na bahagi ng iglesyang ito ay gamitin mo rin kami upang patuloy na maging bahagi kami ng pangangaral. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng karunungan. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng kakayahang magawa po na maging bahagi kami ng pangangaral sa magitan po ng pag-share ng aming live streaming na ito sa ibang aming mga kaibigan.
Kaya dalangin ko din, Panginoon, ang lahat ng ginagamit mo sa sa pananambahang ito, ang multimedia, ang mga kapatid namin ginagamit mo sa music, pag-awit, pagtugtog, pagpalain mo din, Panginoon, ang sa pagbigay po na sa projector na ginagamit mo, pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga kabataan po namin itong patuloy na nagsisikap at nagpapagamit po sa iyo, Panginoon, upang patuloy na ikaw ay bigyan namin ng parangal, Panginoon, sa oras na ito. God, sa umagang ito, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng parangal. Na nawa po, Panginoon, yung mga kapatid namin na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, aking dalangin, ibangon mo sila, God. In Jesus' name I pray. Nawa po makalakad sila, mabalik sa normal ang buhay po nila, Panginoon, at ang kalakasang nawala sa kanila ay ibalik mo, Panginoon, at patuloy nilang maramdaman na ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang patuloy na magpapagaling at magpapagaling sa kanila sa bawat anumang karamdamang taglayin ng aming lupang katawan, God. Ang lahat ng mga kapatid po namin na under ng PUM, PUI, o yung iba po ay positibo, Panginoon. God, in Jesus' name, naniniwala kami sa iyong dakilang kapangyarihan na ikaw ang pwede pong magpagaling at magpagsalba sa mga kapatid namin ito na ngayon pinagdadaanan nila ang ganitong klase ng karamdaman. God, naniniwala kami na bibigyan mo ng lunas, bibigyan mo ng solusyon ang anumang suliranin na pinagdadaanan ng iyong mga anak sa ibabaw ng mundong ito, at isasalba mo kami, Panginoon, hanggang sa muling pagparito ng iyong anak ay madatnan mo kami na naglilingkod, Panginoon, sa iyo lamang at wala ng iba. Tulungan kami ng iyong banal na Espiritu. Bigyan kami ng karunungang mula sa iyo na magawa namin ang ayon sa iyong dakilang kalooban, hindi ng aming mga sarili. God, tulungan kami. Nawa mabuhay kami hindi para sa sarili lang, kundi mabuhay kami para sa iyo at para sa iyo lang. Ama, maraming pong salamat. Ang lahat ng parangal at papuri ay binabalik po namin sa iyo lamang at wala nang iba. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo mula po ngayon at magpakailanman. Amen and amen. At tanggapin natin ang pagpapala mula sa ating Diyos. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikitisan ng Banal na Espiritu Santo sumainyo namang lahat. Siya nawa.